sa kabila ng lumalalang kahirapan at pinaglalayuman ng matinding pangangailangan, tuloy pa rin ang Pasko para sa marami nating mga kababayan. Hindi hadlang sa kanila ang kawalan ng pera o ang malayong distansya para ipagdiwang ang pinakamalagang okasyon ng buong taon. Paano nga ba ang Pasko kapag malayo ka sa iyong mga minamahal? Sa isang liham, ikinuwento ni Marcelo H. Del Pilar sa kanyang asawang si Tianay kung paano nila ipinagdiwang ang Pasko sa Madrid taong 1890. Ngayon ay Pasko, tila nakikinita ko ang saya ninyo riyan. Ako'y hindi lubhang malumbay sa Paskong ito na para ng isang taong halos lahat ng taong nahihiga sa sakit. Ngayon ay mabuti ang panahon. Ang lamig ay hindi lubhang masasal. Kagabi ay nagtipon kami nila Rizal. Marami kaming tagaryang nag-Noche Buena. Ang mesa naming kinanan ay ang kaliwang kamay ng bawat isa, at ang kanan ang pansubo. Ang kinain namin ay kanin, pavo, letsyong may salsang para ng salsa riyan, sapagkat ang nangusina ay Filipino. Nang maghiwa-hiwalay kami ay alas 5 na ng umaga. Ako'y hapong-hapo na kaya hindi ako palalawig. Siksik na siksik eh. Siyempre, yan ang pagmamahal ko. Bigay ko rin ulit sa Gaya ni Del Pilar, mga sulat din ang naging koneksyon ni Aling Josephine sa kanyang asawang si Mang Jose nung mapalayo ito sa kanilang pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. Merry Christmas to you, Daddy. We'll always love you, Mommy Jerry and Jonathan. Taong 1979 na mag-Saudi Arabia si Mang Jose na masasabing bahagi ng papausbong pa lang noon na OFW phenomenon. Noong Disyembre ng taong iyon, naranasan ng mag-ina ang unang Pasko na malayo sa kanilang padre de pamilya. Sana kami tatlo lang. Nasa apartment kasi noon, dalawang anak ko lang, saka wala naman kami ibang kasama pa noon. Kung kaaalis niya lang talaga. Kaya malungkot. Maiisip mo talaga na, paano kaya ganito na lang? Nakakalungkot pala. May isip namin siya. Saka ako na lang malalaman ang ginagawa niya pag dumating ang sulat. Ganun na lang. Para ka narirelieve kapag may sulat siya. Siyempre, ikaw may sulat, ibasahin mo sa akin. Though I can feel your eagerness to be with us soon. Your kids are always asking you, how long will be next December? Pag nakakatanggap ka naman, masaya ka na. Dahil, siyempre, balita ng pamilya mo, ano nangyayari dito. Kaya, gano'n na lang ang buhay namin doon. At saka doon naman, walang Pasko-Pasko doon eh. Kung ika'y lilisan, giliw ko. Mga sulat, voice tape at paglaon, mga tawag sa telepono, ang naging tulay ng pamilya para magkalapit at mapawi ang pangungulila sa isa't isa. Ito yon unang pinadala nung nasa Saudi ka, unang Christmas card. Nang magretiro si Mang Jose, ang dalawang anak naman na sina Jerry at Jonathan ang naging OFW. Sa ngayon, pareho nang may pamilya ang dalawa. Pero si Jonathan na lang ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Naging tamad naman na siya na sumulat. Hanggang telepono and computer. Okay lang, buti. Kayo, kamusta kayo dyan? Naging mas high-tech na ang usapan ng pamilya. Ang dating sulat at voice tape, napalitan ng webcam at internet chat. Kaya tuwing may Christmas reunion, nakakasama pa rin nila si Jonathan at ang kanyang pamilya kahit nasa Dubai ito. Yun nga lang, virtual ang kanilang usapan. Ayun, nagtatago eh. Ayun, yun si Gina. Ayan, 4 sila. Parang kasama mo na rin sila. Nakakatuwa talaga yung mga bata. Sa palagi ko, nare-realize na rin ng pamilyang Pinoy ang importansya talaga ng internet at yung kabuluhan na nabibigay nito sa buhay natin. Right, so that's another evolution of Christmas. Christmas becoming less face-to-face, physically, but more through virtual technology. Virtual presence is becoming. That I don't know how far that will take us, pero mukhang nangyayari na in bits and pieces yung ganong klaseng kapasko. Pero kung nag-iiba na ang pagdiriwang ng Pasko ng mga Pinoy na OFW, tila wala namang nagbabago sa Pasko ng mga Pinoy na hanggang ngayon subsub pa rin sa kahirapan.
Simula ng magkapamilya, walang naging permanenteng tirahan si Mang Rustom, ang kanyang asawa at 2 anak. Naging squatter sila sa Payatas, Montalban at Laguna. At ngayon, dito naman sila nakatira sa gilid ng EDSA. Hindi ko nga expect na ganito ang mangyari buhay namin. Kung ito ay ginawa sa amin aral o turo na sa mabuti na itong bagay ng mga pagsubok, kakapit ako sa pagsubok niya. Ang maliit na kita mula sa pagiging part-time helper ng isang negosyanteng Chino ang pinangtutustos ni Mang Rustom sa kanyang asawa at 2 anak. Pero kapos man sa kabuhayan, naglalaan pa rin ng konting ipon si Mang Rustom para sa Pasko ng kanyang mag-anak. At gaya nung nakaraang taon, sa kalsada pa rin nila ito ipagdiriwang. Kain tayo. Ha? Sisimba muna kami, buong pamilya, sa Quiapo. Natapos simbahan, pupunta kami ng Luneta. Tapos pagdating sa Luneta, kakain na kami. Maligayang ng anak ko. Tapos pupunta kami ng PICC, doon sa may Star City. Kahit na kay hirap ng buhay, basta't pagsapit ng Pasko, maghahanda ako ng pandesal at ng lugaw para sa'yo, bunso. At kahit na walang aginaldong nakuha, basta't yakap kita. Tulad ng mga karaniwang bata, may mga munting kahilingan din ang mga anak ni Mang Rustom tuwing darating ang Pasko. Mga laruan, mga pagkain, mga damit, shlelas. Pero hindi man matupad ang mga hiling na ito ngayong Kapaskuhan, isinasapuso naman ng pamilya ni Mang Rustom ang pag-asang hatid ng kapanganakan ni Jesus. Kahit ganito ang buhay namin, magiging maligaya ako basta may Paskong darating sa ito taon. Pero pagkatapos ng kaligayahan ng Pasko, ayun na naman ang problema. Pero ganun pa man, kasama sa katawan yata ng tao yan. Siguro hindi naman katulad yan, hindi naman habang buhay siguro ibibigay sa amin ng Panginoon na ganyan ang pamumuhay namin. Umaasa kami, may pag-asa kami sa Panginoon. Diyos. Kaya anak, tayo may nasasabsaban, tuloy pa rin ang Pasko. Ang diwa ng Pasko ay sasanggol na sini